Nung unang panahon, kapag tahimik ang gabi at maliwanag ang buwan sa kalangitan, ang mga matatanda ay mahilig magkwento. Mga kwentong matagal nang ipinapasa mula sa ating mga ninuno hanggang sa mga susunod na henerasyon. Mga kwento tungkol sa mga nilalang na sinasabing gumagala sa dilim ng gabi. Sinasabi nila ang mga kwentong ito upang ipanakot sa mga bata, upang hindi sila magpagala sa labas. Lalo na kapag sumasapit ang gabi. Sa ganitong mga gabi, kapag maliwanag ang buwan sa kalangitan, ang mga bata ay nagtitipon-tipon upang makinig sa kwento ng lola. Tahimik silang naghihintay, nakaupo sa paligid ng apoy, habang ang mahinang liwanag nito ay marahang sumasayaw sa kanilang mga mukha. Sa Pilipinas, hindi lang kwento ang pinaniniwalaan ng mga tao, kundi mga gawain at mga salitang ipinapasa sa bawat henerasyon. Mga paniniwalang nagsisilbing proteksyon laban sa mga bagay na hindi natin nakikita, mula sa simpleng tabi-tabi po hanggang sa mga ritual na ginagawa sa gabi. Ngunit ang tanong, pamahiin lang ba ang lahat ng ito o may katotohanan na hindi pa natin nauunawaan? Sa video na ito, alamin natin ang 10 espiritual na paniniwala ng mga Pilipino at siguraduhin mong panoorin hanggang dulo dahil baka may ginagawa ka sa mga ito nang hindi mo namamalayan. Ang una ay ang salitang tabi. Tabi po. Sinasabi ito kapag dumadaan sa punso or sa mga tahimik na lugar. Hindi lang ito paggalang, kundi paghingi ng pahintulot dahil ayon sa paniniwala, may mga nilalang na hindi mo nakikita pero naririnig ka nila, at kapag hindi ka nagpaalam, maaaring may sumunod sa'yo o may maramdaman ka pag-uwi mo. Sa susunod, magpapaalam ka pa ba? Ang pangalawa sa listahan ay ang tinatawag na pagpag. Kapag galing ka sa lamay, hindi ka agad umuuwi. Dumaan ka muna sa ibang lugar. Maaaring sa tindahan, sa kanto o kahit saan. Ginagawa ito para masigurong walang sumasamang espiritu. Ayon sa matatanda, may mga kaluluwa raw na ayaw maiwan. At minsan, sumasama sila sa mga buhay. Kaya kung hindi ka magpagpag, baka may makasama kang umuwi na hindi mo nakikita. Pagpasok mo sa bahay, sigurado ka bang ikaw lang? Ang susunod sa listahan ay ang babalang. Huwag kang lilingon kapag naglalakad ka sa gabi at may narinig kang tumawag sa'yo, lalo na kung pamilyar ang boses. Huwag kang lilingon. Ayon sa paniniwala, hindi lahat ng tumatawag ay tao. May mga nilalang na kayang gayahin ang boses ng kakilala mo. At kapag sinagot mo o lumingon ka, maaaring makita mo ang hindi mo dapat makita. Kapag may tumawag sa'yo mamaya, lilingon ka ba? Ang susunod sa listahan ay ang babalang. Huwag mong sagutin kapag may kumatok sa pinto o tumawag sa'yo sa gabi. Lalo na kung hindi mo inaasahan, huwag mong sagutin. Ayon sa paniniwala, may mga pagkakataon na hindi tao ang nasa kabilang side. May mga nilalang na sumusubok pumasok, hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa paghingi ng pahintulot. At kapag sinagot mo, maaaring ikaw na mismo ang nagbukas ng pinto para sa kanila. Kapag may kumatok mamaya, bubuksan mo ba? Ang susunod sa listahan ay ang paniniwalang takpan ang salamin sa gabi. Sa unang tingin, parang simpleng bagay lang. Pero ayon sa matatanda, ang salamin daw ay hindi lang refleksyon, kundi maaaring daan ng mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya bago matulog, tinatakpan ito para walang makatawid. Dahil minsan, hindi ang refleksyon mo ang nakikita sa salamin. Kapag tumingin ka sa salamin sa dilim, sigurado ka bang ikaw lang ang nakatingin? Ang susunod sa listahan ay ang simpleng paalala.
Magdasal ka bago matulog. Isang bagay na madalas nating naririnig, pero madalas ding nakakalimutan. Ayon sa paniniwala, ang gabi ay hindi lang para sa pahinga, kundi oras din ng mga hindi nakikita. Kaya bago ipikit ang mga mata, may mga nagdarasal para sa proteksyon. Dahil kapag hindi mo ginawa, maaring may pumasok sa panaginip mo. Ngayong gabi, matutulog ka bang walang dasal? Ang susunod sa listahan ay ang paalala na huwag matulog ng basa ang buhok. Karaniwan, sinasabi ito para iwas sakit. Pero ayon sa iba, may mas malalim itong dahilan. Kapag basa ang buhok mo habang natutulog, mas nagiging bukas ang katawan mo sa mga bagay na hindi mo nakikita, lalo na sa gitna ng gabi. Kapag tahimik at malamig ang paligid, may mga presensya na mas madaling lumapit. Ngayong gabi, patutuyuin mo muna ba ang buhok mo? Ang susunod sa listahan ay ang pakiramdam na may sumunod sa'yo. Hindi mo ito agad napapansin, pero mararamdaman mo sa biglang lamig, sa tahimik na paligid, sa pakiramdam na parang may nakatingin. Madalas itong nangyayari kapag galing ka sa lugar na kakaiba, lumang bahay, sementeryo, o madilim na daan. At kahit pag-uwi mo, parang hindi nawawala ang pakiramdam na hindi ka nag-iisa. Ngayon, sigurado ka bang walang sumunod sa'yo? Ang susunod sa listahan ay ang paalala na huwag mag-uwi ng pagkain galing lamay. Para sa iba, parang simpleng kaugalian lang. Pero ayon sa paniniwala, ang pagkain sa lamay ay hindi lang para sa mga buhay. Minsan, may ibang nakikisalo. At kapag iniuwi mo ito, maaaring may sumama, hindi lang pagkain, kundi presensya. Kaya mas mabuti raw na dun mo na lang ito ubusin at huwag nang dalhin pa uwi. Kung may dala ka, sigurado ka bang pagkain lang yon? Ang huli sa listahan ay isang simpleng salita. Tabi. Tabi po. Sinasabi ito kapag dumadaan sa punso or sa mga lugar na tahimik. Hindi lang ito paggalang, kundi paghingi ng pahintulot. Dahil ayon sa paniniwala, may mga nilalang na nakatira sa mga lugar na dinadaanan mo lang. Hindi mo sila nakikita, pero naririnig ka nila. At kapag hindi ka nagpaalam, maaaring may sumunod sa'yo o may maramdaman ka pag-uwi mo. Sa susunod, magpapaalam ka pa ba? Alam mo ba, minsan hindi doon nagtatapos ang lahat. May mga bagay na sumasama, hindi sa lugar kundi sa tao. Kaya kapag naglalakad ka sa gabi at tahimik na daan, tumingin ka sa baba at pansinin mo ang anino mo. Siguraduhin mong anino mo pa rin ang nakikita mo at sumusunod ito sa galaw mo. Kasi may mga pagkakataon na may ibang gumagalaw kahit ikaw ang nakatigil. At yan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Kung nagustuhan ninyo ang alamat na ito, huwag kalimutang suportahan ang ating munting kwentuhan. Mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa susunod pa nating mga kwento ng kababalaghan. Hanggang sa muli, sa ilalim ng maliwanag na buwan.